Idili po sa ating lahat. Good evening po sa ating team Supreme Pegasus Judges sa ating team Elite Pegasus Munondo at sa lahat po ng team Elite. Good evening at good evening po sa. Ako nga pala po si Rolando Evangelista. So tawag po sa akin si Alan. So bata pa po ako, age po ng 23, ako po may arthritis na. Ang sabi po ng aking nanay, ay mana ko daw po sa side ng mama ko at sa side ng papa ko. Sabi ko nga biro ko noon, bakit hindi pa ako pinamanahan ng lupa kahit sa tuktok ng bulkan tatanggapin ko kaysa ito yung pinamana sa akin. Yun po. Kasi ang nangyari po, kada sakay ko po sa barko, lagi po akong may maintenance. Lagi po akong bagsak sa medical. Lagi po akong pumipirma ng waiver na kung ano man ang mangyari, wala akong pananagutan ang company. Yun po ang naging cycle ko. Bukod po doon siguro, dala din po ng stress. Alam po naman siguro ng ninyo na ang seaman po ay hindi biro. Walang matinong tulog. Siguro swerte na makatulog ng 2 oras na matinong. Kahit maliban na lang kung lasing na lasing. Yun po. Siguro yun din po naging hanggang sa tuloy-tuloy. Tapos dito po lumala ng lumala. Dati, pag sumakit po ang arthritis ko, simpleng mefenamic acid lang ang iniinom ko. Pero nung magtagal, hindi na po kinakaya ng ordinaryong mefenamic acid. Dati nga po, sabi ko, lahat po ng food supplement na inom ko na. Meron nga po niyang food supplement yung binabalaw na kulay green. Sabi ko nga po, may isang saho ang nainom ko. Opo, kasi kada sampa ko sa barko, lagi ako maraming dala. Sa katakutan ko, sumakit yung aking paa. Pero hindi rin po gumaling. Hanggang sa nitong huli, hindi na po kinaya ng ordinaryong mefenamic, binigyan po ako ng Cartoxia. Una pong binigay sa akin Cartoxia, 90 milligrams. Opo. Pero noong una po, pag nakainom ako noon, parang po talaga ako nagdahilan. Pero sa katagalan, talagang tumataas talaga ang aking uric, hindi na po kinaya ng 90. Ginawa kong 120. So parang nasanay din po ang katawan ko kasi nangyari po sa akin, every 3 days, pilay ako. As in, hindi po talaga ako makalakad. Hanggang sa dumating, nilagyan na po nila ng inasawahan nila ng Midrol. Yun po. Lagi kong sinasabay siya ng pag-inom, yung Midrol. Yun naman po talaga, nawawala. Nawawala po yung sakit. Pagkainom ko maya-maya nakalakad. Ang hindi ko po namamalayan, hindi maganda sa katawan. Kasi unang-una po, 2017, nadulas lang po akong simpleng dulas, yung tuhod ko po agad inabasan. So kaya pitos ang tuhod ko po ay bakal. Na sabi po ng doktor, ang akin daw pong tuhod ay parang puno ng niyog na inanay. Kaya ang dapat, operahin lang, may part lang na kailangan gamutin, ang ginawa po pinutol kasi hindi po malalagay ang bakal pag hindi pinutol kasi walang pagkakapitan ng tornilyo. Yun po. Hanggang sa pati itong kaliwa kong tuhod, dapat ay operahan din. Kasi nga po, hindi ko na naikilo, tuwid po yung aking tuhod. Lagi po pag naglakad po ako parang robot. Nangyari po na gano'n. Dati po, hindi ko po naigagalaw din ang aking kamay ganito. Tapos dito po nangyari, 2022, doon po ang pinakamalalang nangyari din sa akin. Dito po sa house namin, nakita po ako ng misis ko, nangingisay yung, nagsisisyon po ako. Bumubula yung bibig, umiihi ako sa, itinatapon nila yung damit. Sa amin po sa Batangas, pag may nangyaring gano'n, itatapon. Tapos, sumunod po mga walang ilang linggo, sa Batangas naman po, kasama ko po yung mother ko at saka yung mga, pati habang po kami sumisimba, ako po yung nagsisure ulit. Ganon din po, wala pong makitang sakit ang doktor. Kahit anong gawin laboratory, kung ano na nilagay sa ulo ko, wala pong nakikita kung anong dahilan. Yun po. Hanggang sa nito pong 2022, February 2022, doon naman po ang talagang akala ko'y katapusan ko na. Nakita po ako ng misis ko sa loob po ng CR namin. Wala po akong malay.
Ako po ay sabi ng misis ko, continuous lumalabas ang dugo sa puwet ko po nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa dinala po ako sa ospital, una dinala sa isang ospital, ang sabi sa kabilang sa unang ospital, wala na ako. Yun po. Hanggang sa yung kaibigan namin doktor, doon po nakatira sa kondo, hindi po pumayag, hindi niya makapaniwalang wala ako. Inilipat po ako ng ibang ospital. Pagdating po sa kabilang ospital, ang sabi, sige, inilagay po ako sa ICU, doon po ako nagising. Sabi niya lang, kailangan mabilis ang operasyon sa iyong bituka. Kasi maraming butas ang iyong bituka. Agad po ito kasi in-endoscopy nila ako. Ang sabi nila, kailangan daw tanggalan ako ng isang pit sa aking bituka kasi puro damage na. Yun po. Hanggang sa sabi niya, hindi ka pwedeng operahan kasi ang hemoglobin mo ay 4. Kailangan tumaas. So tinuturukan ako ng mga vitamins para tumaas yung hemoglobin. Ang problema po, hindi tumataas. Hanggang sa sabi ng doktor, ang huling opsyon, sasalinan ako ng 6 na magdadugo. So nung sabi niya kailangan mag-provide ng mga mag-donate, na makapag-provide naman po na mag-donate, ang problema, nung sinasalinan po ako ng dugo, hindi pa po nakauubos yung kalahating bag, hindi na po tinatanggap ng katawan ko. Yun po. Kaya sabi ng doktor kay Mrs., ma'am, kung tatagal dito si Sir, talagang magagastusan kayo. Ang masasabi ko talaga, kung wala din lang, iuwi nyo na. Yun po. Hanggang sa pumirma po kami ng waiver, ako po may anak na doktora, ang anak ko po ay hanggang iyak lang. Sabi ko nga, pag may anak ka para doktora, akala mo kampante ka. Hindi pala. Pag talagang natutong ka, wala siya magagawa. Hanggang sa pumirma po ng waiver, inuwi na po ako ng Batangas. Pagdating ko po sa Batangas, lagi po akong pinagbabantayan ng tao, parang pinagpupuyutan. Ganun po sa amin sa Batangas. Hanggang sa yung akin pong upline, dumalaw sa amin. Sinabi kay Mrs., patay mo to kay kuya, wala namang mawawala. Kaysa binabantayan nyo lang. Kasi ultimong isang medical po, walang ibinigay ang doktor. Ang sabi lang ng doktor, basain lang po ng koto ng aking bibig. Ibig sabihin, sadyang gusto lang ako mamatay. Kasi wala akong ipinakakain kahit ano kahit gamot. Yun po. Hanggang sa pag-inom ko po, 5 days na ako yung umiinom dahil po ako nakadiaper para may menstruation tuloy-tuloy po. Pagdating ng 5 days, nawala po yun. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko po yung pag-inom. Umabot po na 20 days yung isang bote. Magtaka bakit 20 days, di ba dapat 15 days? Kasi bandang huli po, tinipid ko. Kasi siyempre po laki na po nung nagastos namin sa ospital na yun. Pero pagdating po ng 20 days, para pa akong nagdahilan. Nakatayo po ako. Ako, nakadrive. Hanggang sa tumawag kasi misis ko sa doktor namin. Doc, pupunta po kami ng Manila. Chichika po si Alan. Sabi po ng doktor, sabi ko sa inyo, wag na, magpapakapagod lang kayo. Sabi, hindi po, siya po ang nagdadrive. Yun po, namit po talaga ako ng doktor. Pagdating ko sa amin po sa kondo, saktong pagkano ko ng lobby, nandun din po yung doktor, kasalubong ko yung duties. Nagulat po talaga siya. Parang nakakita ng multo. Opo. Noong una hindi siya naniniwala. Pero bandang huli, naniwala, kita niya po buhay ako. Tapos, ang ano po niya, sabi niya sa akin, hindi ako naniniwala na galing ka na. Kahit kita niya maglalakad. Ang sabi nga niya po nga sa akin, misis, magkasama kami, pwede na natin operahan, malakas na siya. Ako, sabi ko, opera pa din ang nasa isip ng doktor. Pero sabi niya, ganito, i-endoscopy muna kita. In-endoscopy po ako ni isang tama ng bituka. Wala siyang nakita. Kaya sabi niya, hindi pa rin, kasi pag nagdudo siya sa ginamit niya sa laboratory, kasi hindi po, baka daw palpak. Sabi niya, sige, isa pa. Meron doon sa kabilang kliniko, bago. Eh sabi ko, naku, ikaw mahal naman po kasi pa. Opo, mahal pa pa endoscopy, parang binayaran ni Jesus, parang nag-10,000 tayo eh. 50,000 na nga. Opo, medyo mahal talaga. Sabi ko, mahal naman, sayang. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Walang bayad. Gusto ko lamang malaman kung ang totoo yung sinasabi mong yan. In-endoscopy po lang ako. Pagkalapas mga 2 weeks,
Okay, walang problema. Talagang sabi niya, totoo, gamaling ka na. Yun po. Yun po ang history ko po sa mga ano. At isa pa po na ano ko, sabi ko nga, salamat at ako'y ganito. Yung akin pong anak dati, akin pong anak ay may Down syndrome. Ang boto po ay parang lastiko, yung anak mo po. Awa naman po ng Diyos, kahit hindi na po siya nakakainom, pero kasi hindi po kumakain, hindi umiinom ng tubig. Pero pinipiga ko po sa dede. Pero wala pong isang buwan, lumakad, nakalakad po. Salamat po sa pagkira. Salamat po sa pakikinig. Thank you po.